Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Liza Baleong Ausejo, BSEd Filipino 3rd year. Sa unang katanungan, a beginner teacher is given a curriculum guide, but it is unsure how to turn it into a meaningful classroom activities. Explain the teacher role in curriculum implementation. Dito ay tungkulin ng isang bagong guro na mag-implement ng curriculum na gawing makabuluhan na layunin nito sa loob ng isang klase. Siya yung nagpaplano sa mga aralin, pumili ng mga tamang paraan sa pagtuturo at nag-a-assess sa mga estudyante upang matuto ng maayos. Upang sa ganitong paraan ay matulungan niya na maabot ng mga estudyante ang layunin ng isang kurikulum. Sa pangalawang katanungan, a school continues to use teaching materials created many years ago even though learners' need and available technology have changed. Explain why curriculum evaluation and revision are necessary. So dito ay gumamit pa rin ng mga lumang teaching materials. So napakahalaga na ma-evaluate at ma-revise ang curriculum upang mapanatili ang update at epektibo ang pagtuturo ng mga guro sa mga kanilang estudyante. Sa pamamagitan ng pagpalit nito ay ma-improve pa yung mga natutunan ng mga estudyante lalo na sa mga teknolohiya na kanilang ginagamit. At ito rin ang isa rin ang teknolohiya na mapadali ang pagtuturo ng mga guro sa kanilang estudyante. Dahil dito nakakasiguro talaga na ang mga guro ay tuturo ng dekalidad sa mga estudyante upang matanggap ito at handa sila sa hinaharap. Sa pangatlong katanungan, students perform well in written examinations, but struggle to solve actual community and workplace problems. Explain what this reveals about the curriculum and recommend improvement. So dito ay kung ang estudyante ay alam niya kung mataas ang kanyang score sa kanyang nakuha sa kanyang written exam pero nahihirapan siya sa mga tunay na problema. Ito ay ibig sabihin nito ay ang itong estudyante ay nakatuon lamang sa isang curriculum kung saan pag-memorize the fact imbis na in real life na problema ang kanyang real life o sa totoong buhay ang kanyang natutunan ay nakatuon lamang siya sa kanyang academic o hindi niya ito binabase sa kanyang like real life situation o problema sa buhay. Kaya dito ay mahihirapan talaga ang isang estudyante kapag hindi niya alam kung paano niya isolve ang kanyang problema lalo na kapag sa kanyang hamon sa kanyang hinaharap. Dito ay mas mapabuti nito na mas bigyan ang mga estudyante ng mga hands-on activities tulad ng mga groupings, mga real life project o mga basihan ng mga problema sa hinaharap kung paano nila ito matugunan. At dapat magpa-practice din sila sa kanilang problem solving upang mas alam nila kung paano na talaga magsolba ng isang problema kahit nasa dito sa kanilang mga hamon sa kanilang buhay o mga problema. Susunod man tayo sa pang-apat na katanungan. A teacher uses lectures for every lesson, although some competencies require experiment, demonstration, and collaborative activities.
malak. So, babalik tayo sa pang-apat na katanungan ay, a teacher uses lecture for every lesson, although some competencies require experiment, demonstration, and collaborative activities. Explain how teaching methods affect the implemented curriculum. So, dito ay malaking epekto talaga ang paraan sa pagtuturo kung paano maitupad ang isang kurikulum. Lalo na kung puro na lang lecture ang ituturo ay nalilimitahan ang natutunan ng mga estudyante, lalo na kapag ang kanilang competency ay need ng group work, experiment, o pagtutulungan ng isa't isa upang ma-achieve ang kanilang goal na goal na gawain. At dito ay, pero kapag ginamitan ng guro ng iba't ibang method upang matugunan ng mga estudyante ang kanilang goal na gawain, ay mas maintindihan ng isang estudyante mas maintindihan ng mga estudyante ang konsepto na mahasa sila sa practical skills, lalo na sa groupings. Sa panglima na katanungan ay, at a school plans to remove arts and physical education to provide more time for academic subjects. Evaluate this decision using idea that curriculum support the holistic development of learners. So dito ay, para sa akin ay hindi magandang desisyon ang pagtanggal ng isang asignaturang arts at physical education, dahil dito ay nasusukat ang kakayahan ng mga estudyante, lalo na kapag sila ay mahilig sa sports. Physical education is need for their health and training. Kapag sa arts naman ay kakayahan naman, may mga estudyante namang may kakayahan naman na creativity, lalo na kapag marunong silang gumuhit, magpinta, at mag-sketch. Kahit ito ay madali lang, pero napapahalagahan ang kanilang mga kakayahan o their ability to improve themselves for their future. So dito ay dapat i-balance ang curriculum, hindi lamang para sa akademika, kundi pati na rin sa mga physical, social, and development ng mga bata. Kailangan na ipakita, at kailangan nilang ipakita dahil ito ay magagamit din nila sa totoong buhay, o magagamit din ito sa kanilang journey sa pag-aaral. Yun lang po, at maraming salamat.